Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang mga aksyon na hindi pinag-iisipang mabuti ay nagresulta ng ating pagsisisi sa huli. Kaya nga huwag tayong maging pabigla-bigla sa mga pagpapasya. At pag-isipan nating ito ng husto. Ikaw, kabarangay, pabigla-bigla ka ba magdesisyon? Dear Papa Dudut, dala ng sitwasyon na hindi natin inaasahan at emosyon na hindi mapigilan kaya tayo nakagagawa ng mga desisyon na pabigla-bigla. Tapos ay nagsisisi tayo sa huli. Pero ika nga tao lang, nagkakamali at nadadapa rin. Ang mahalaga ay marunong tayong tumayo, magpatuloy at magpunas ng mga luha. Yan ang eksaktong karanasan na gusto kong ibahagi sa programa ninyong Barangay Love Stories, kaya napasulat ako. Ako nga pala si Clarence, 30 years old at taga Laguna. Ang ikukwento ko ay nangyari noong 20 years old pa lamang ako. College dropout ako at hindi ko lang siguro feel mag-aral, saka mahina ako sa klase kaya madalas akong nahihirapan. Kaya nga nung tumigil ako ay nagalit sa akin ang ate Terry ko. Ang kaisa-isa kong kapatid na nagpapaaral sa akin noong mga panahong yon, Papa Dudut. Baby naman nakikiliti ako. Susibilbil pala ang kiliti mo, ha? Now I know. Uy, ano ba? Tama na. Anong tama na? Aliw ako pag tumatawa ka eh. Kaya lalo pa kitang kikilitiin. Makahagikik ka naman dyan, Clarence. Ang saya-saya mo pa. Ate, nandiyan ka na pala. Magandang tanghali po, ate. Sino naman yung babaeng yan? Si Emily, ate, girlfriend ko. Girlfriend? Kailan pa naging kayo? Kaninang umaga lang po. Kasasagot ko lang po kay Clarence. Hindi kasi ako tinigilan nitong kapatid niyo eh. Sobrang kulit kaya pinagbigyan ko na. Ay, wow. Baby ko naman Huwag mo na sabihin kay ate. Ay, wow ulit. Sa harap ko pa talaga kayo naglandian, ano? Pasensya na po ah. Hindi lang namin mapigilan eh. Di ba? Wala namang problema yun, pero wala kasing nababanggit si Clarence na may nililigawan pala siya. Kaya nga gulat na gulat ako na may girlfriend pala siya, tapos dinala niya rito sa bahay ng hindi man lang pinapaalam sa akin. Ate, hindi naman magnanakaw si Emily. Girlfriend ko siya. Hindi ko sinabing magnanakaw siya, pero sana sinabi mo sa akin na may bisita ka pala, no? Baka nakakalimutan mo, bahay ko to. Hindi ko naman nakakalimutan at di ko rin naman inaangkin, kaya huwag kang magtaray ng ganyan. At bakit hindi? May karapatan naman ako. Nako, wag na po kayong mag-away. Hindi kasi maganda sa magkapatid yun. Ineng, wala akong pakialam sa opinion mo. Wala ka namang alam kung bakit ako nagkakaganito. Yang kasing Clarence na yan ang may kasalanan. Ibis na unahin ang pag-aaral, mas inuna pa talaga ang paghahanap ng karelasyon. Ate, hindi naman si Emily ang dahilan kung bakit tumigil ako sa pag-aaral Ayoko lang talaga. Feeling ko di ko kaya yung college. Ang sabihin mo, wala ka lang tiyaga. Dami-daming kaedad mo dyan ang gustong mag-aral, pero ikaw yung may tsansa kaso binabaliwala mo lang. Sayang naman yung binayad ko sa tuition mo noong mga nagdaang semestre. Di ka naman pala magpapatuloy sa pag-aaral. Ayan ka na naman Anong ginawa ko sa'yo? Nanunumpat ka! Dami mo sinasabi na para bang pinalalabas mo sa harap ni Emily kung gaano ka walang silbi. O bakit? Hindi ba? Siyempre hindi. Bad trip ka naman ate. Pinapahiya mo ako sa girlfriend ko. Ikaw ang nagpahiya sa sarili mo? Ang tanda-tanda mo na pero wala kang kadala-dala. Kung umasta ka, daing mo pa yung musmus na kailangan ng gabay ng magulang.
Hala, grabe ka naman sa mga sinabi mo. Ang OA mo masyado. OA na kung OA pero nagsasabi lang ako ng totoo. Excuse me lang po Medyo umiinit na yata rito eh. May aircon ba kayo? Mukha ba kaming may aircon? At kung meron naman, tingin mo ipapagamit ko sa'yo? Ay, grabe naman siya. Buti pa Emily, alis na lang tayo dito sa bahay. Doon na lang tayo sa mall magpalamig. Ay nakakainis kasi dito eh. Buti pa nga. Tara na baby ko. Papa Dudut, hindi talaga kami magkasundo ng ate ko. Para kasi siyang galit sa mundo palagi, yun bang pinaglihi sa sama ng loob na madalas kong sabihin sa kanya. Sa edad niya kasi noong 29 ay single pa rin siya. Baka factor na walang lalaki na nagkakagusto sa kanya kaya ganon siya kasungit. Sa katunayan ay ramdam ko na pinagtsatsagaan na lamang namin ang isa't isa. Lalo't nangako siya noon sa mga magulang namin bago sila namatay, naaalagaan niya ako. Fast forward, madalas kong sabihin kay Emily na gusto ko nang umalis sa poder ni Ate Terry. Ayoko na kasi yung pakiramdam na minamanduhan lalo na at hindi naman ako bata. Marunong na akong mag-isip at magdesisyon para sa sarili ko. Kaya nga kinumbinsi ako ni Emily na umalis na sa bahay ni ate. Para patunayan sa kanya na kaya ko nang tumayo sa sarili kong mga paa, Papa Dudut. Alam mo ate, mabuti pa alis na ako dito sa bahay mo para hindi mo na ako mabubungangaan. Kung hindi ka nabibingi sa sarili mong boses, pues ako binging-bingi na. At saan ka naman pupunta? May matutuluyan ka ba pag alis mo rito? Bakit parang bigla ka yatang nag-aalala sa akin? Nag-iba na ba ang ihip ng hangin? Curious lang ako kasi ang lakas ng loob mo na umalis dito, wala ka namang trabaho. Baka mamaya makita na lang kitang namamalimos dyan sa kalye. Grabe ka talaga sa akin, no? Ayun naman kasi ang totoo. Porke wala pa akong trabaho at asa lang sa'yo, ganyan mo na ako pagsalitaan? Anong klaseng ate ka kung ganun? At ikaw, anong klaseng kapatid ka? Imbis na magsikap ka sa buhay at tulungan yung sarili mo, mas pinili mo pang magrebelde. Hindi pagre-rebelde ang tawag kung gusto ko lang matahimik ang utak ko sa mga sermon at pagbubunganga mo. Akala mo kasi kung sino ka kung makapagsalita, di ka rin naman perpektong tao. Saka baka nakakalimutan mong ate lang kita, ha? Hindi kita magulang kaya wala kang karapatan na kontrolin ang buhay ko. Hindi ko kinokontrol ang buhay mo. Tsaka pinagsasabihan lang kita. Kung hindi mo kayang tanggapin yun, mabuti pa nga na umalis ka na sa pamamahay ko at matuto ng buhay sa labas. Tingnan natin kung hindi ka mahirapan. Gusto mo talaga na mahirapan ako, no? Hindi ko gusto, pero mahirap naman talaga ang buhay Hindi mo alam yun kasi nga ang alam mo lang magpasarap dito sa bahay natin, magbulakbol sa pag-aaral at makipaglandian dyan sa girlfriend mo. Inggit ka lang kasi ako may girlfriend. Samantalang ikaw walang nagkakagusto sa'yo. Alam mo, tingin ko, di ka na magkakaasawa kasi napakasungit mo. Para kang pinaglisa sa sama ng loob tapos lagi ka pang nakaangil. Pabibilang ko lang yata sa mga daliri ko nang humiti at naging masaya ka eh. Hayaan mo, pag alis mo rito mapapadalas ng pagngiti at pagiging masaya ko. Grabe ka talaga. Buti pa si Emily may paki sa akin. Baka naaawa lang sa iyong girlfriend mo na yun Anong naaawa? Mahal ako ni Emily. At gusto niya na maging maayos ako kaya nga tinutulungan niya ako para matupad ko na yung matagal ko ng plano na umalis dito sa bahay mo. Ayoko na kasi talaga na makasama ka. Di umalis ka! Aalis talaga ako, hindi mo ako mapipigilan. Wow ha? Sino may sabi sa'yo na balak kitang pigilan? Gusto mo ihatid pa kita sa sakayan Ang sama talaga ng ugali mo. Ginusto mo yan, pangatawanan mo. Pangangatawanan ko talaga. Simula sa araw na to, hindi mo na ako makikita. Papa Dudut, ang daming sinabi ni Auntie Terry pero lahat ng yun ay pumasok lamang sa kaliwa at lumabas din sa kanang tenga ko. Wala na akong pakialam sa kanya dahil desidido na akong magkaroon ng sariling buhay kaya nga malaki ang pasasalamat ko kay Emily dahil inalalayan at tinulungan niya akong maisakatuparan ang bagay na yon.
Masasabi ko na sa aming dalawa si Emily talagang mas malakas ang loob na gawin ang mga bagay-bagay. Bago ako umalis sa poder ni Ate Terry ay tinulungan na niya akong maghanap ng maupahang apartment. At nakahanap naman kami noong pasok sa budget kaya masayang masaya ako. Tapos niyaya ko si Emily na lumipat doon para magkasama na kaming dalawa. Hindi na kami mapaghihiwalay ni Ate Terry, Papa Dudut. At wala na ring maninita sa amin. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, tuluyan ko na ngang pinutol ang koneksyon ko kay Ate Terry. Hindi ko na siya tinatawagan o tinitext kahit minsan ay nangungumusta siya. Blinako na rin siya sa Facebook at gusto ko na lang magsimula ng buhay na hindi siya kasama kaya nag-focus na lamang ako sa paghahanap ng trabaho. Para meron kaming pambayad sa renta ni Emily. Dahil unemployed pa ako, siya ang nag-aabono ng advance at deposit ng apartment na tinuluyan namin at nangako ako na papalitan na lamang yon. Hindi nagtagal ay nakapasok ako sa isang canteen bilang all-around dishwasher, service crew, at minsan ay cook. Saktuhan ng sweldo at hindi pa nga umabot ng minimum. Kaya naman nahirapan akong makapag-ipon ng pera. May trabaho naman si Emily bilang call center agent dahil mataas ang kinikita niya kesa sa akin. Siya ang gumagastos sa aming dalawa hanggang sa nagreklamo na siya. Tapos ay nabuntis ko pa siya kaya lalong nagkanda leche-leche ang lahat, Papa Dudut. Sensya na ate. Baka sabihin mo, kinain ko mga sinabi ko ah. Wala pa nga akong sinasabi pero mukhang ganun na nga. Wala lang kasi talaga akong matatakbuhan kaya nandito ako ngayon. Bakit di ka tumakbo dun sa girlfriend mo? Gusto ko naman tumakbo sa kanya Palayo nga lang. Nito kasing nakalipas, madalas na kaming di magkasundo. Lagi na kaming nag-aaway. Siguro ng babae ka, no? Huy, hindi Loyal kaya ako, grabe ka sa akin. Nagtanong lang naman ako. Yung tanong mo parang hinuhusgahan mo na pagkatao ko Ano ba kasing rason bakit kayo kamo palagi nag-aaway? Sa pera kasi. Liit lang kasi nang naiaambag ko kaya nagreklamo na si Emily. Nauubos daw sa amin yung sweldo niya. Hindi naman daw pwedeng ganun palagi kaso anong magagawa ko kung mababa lang talaga magpasweldo yung napasukan kong trabaho? Bakit hindi ka na lang maghanap ng ibang trabaho? Yung malaking pasweldo. Sinubukan ko naman kaso bihira tumatanggap ng high school graduate Pinag-apply din ako ni Emily sa call center pero unang interview ko pa lang, ligwak na. Di kasi ako magaling mag-English kaya ayun, di rin ako nakapasok. Nag-away pa nga kami kasi gusto niya mag-apply ulit ako pero sabi ko ayoko na, napapahiya lang ako. Medyo ang hirap nga ng sitwasyon mo. Sinabi mo pa. Tapos ngayon, buntis na si Emily. Iba ka rin, no? Nakuha mo pang buntisin yung girlfriend mo? Malamang magkasama kami sa iisang bubong Alangan namang magtitigan lang kami. Siyempre may nangyayari sa amin. Alam mo, hindi ako interesado na malaman ng bagay na yan. Pero sana naisip mo na ang hirap ng buhay tapos nakuha niyo pa talagang mag-anak. Yun na nga. Sinisisi nga ako ni Emily kasi binuntis ko raw siya. Kaya tuloy lalo kaming nahihirapan. Ilang buwan na rin kaming di nakakapagbayad ng renta. Paalisin na nga kami pag di pa kami nakapagbayad ngayong buwan Baka sa kalsada na talaga kami pulutin ito. Ate, may ipapahiram ka ba dyan sa akin? Kahit magkano lang. Sige na. Parang awa mo na ate. Wala akong pera rito. Sige na, babayaran ko naman Maawa ka na sa kapatid mo. Wala nga. Pero kung meron man, di rin kita pahihiramin Grabe naman to. Hanggang ngayon ba galit ka pa rin sa akin kasi napakasutil kong kapatid sa'yo? Siguro masayang masaya ka na ngayon na nakikita ako naghihirap Mukha ba akong masaya? Kung masaya ako, sana tumatawa ako ngayon pero hindi naman kaya wag mo akong simulan. Ang akin lang, wala akong mapapahiram at kung mapahiram ko man kayo, sigurado na sa susunod na buwan kakapusin ulit kayo. Aba,
Mahal magbuntis sa panahon ngayon, Clarence. Magastos, kaya mahihirapan kang bumuelo niyan. Buti sana kung tumitigil ang mga bayarin, buwan-buwan nandyan yan. Ang magagawa ko lang i-offer itong bahay. Ha? Anong ibig mo sabihin, ate? Kung gusto niyo na dito kayo tumira. Wala namang gumagamit ng kwarto mo, tsaka wala rin namang tao rito pag nasa trabaho ako. At least, wala na kayong iisiping renta buwan-buwan. Mas makakaipon pa kayo sa panganganak ni Emily. Salamat, ate, pero... Pero ano, Pero ayos lang ba talaga sa'yo? ayos lang. Tsaka, di naman din kita matitiis kahit ang tigas ng ulo mo eh. Kapatid kita eh. Papadudot kinain ko talaga ang mga sinabi ko nung umalis ako sa poder ni Ate Terry nang makiusap nga ako sa kanya. Natulungan kami ni Emily. Kaya nga kahit hiyang-hiya ako sa kanya ay tinis ko ang sermon niya sa akin dahil may punto naman ang mga sinabi niya. Pagkatapos ay tinulungan naman niya kami nang alokin niya kaming bumalik na sa bahay niya upang doon na manirahan. Noong sinabi ko kay Emily ang alok ni Ate Terry ay hindi siya natuwa kesyo akala ko raw ba ay gusto ko nang makaalis sa poder ng ate ko ganito ganyan. Pero dahil nga gipit na kami noon at wala nang maibayad sa nirerentahan namin at ayaw na rin naman niyang maglabas ng pera plus buntis pa nga siya ay wala na ring nagawa si Emily kundi ang pumayag na bumalik sa poder ni ate. Kaya lang papadudot simula noon palagi na kaming nag-aaway. Emily naman, baka mapaano si baby. Paano mapapano? Nandito lang naman siya sa tiyan ko. Alam ko naman yun, pero balik mo nga sa ubi ngayon. Kanina pa kita niyayaya kaso ayaw mo namang umalis. Ayoko nga. Tinatamad ako. Bakit mo naman katatamaran ang bagay na yun? Bakit ka ba kasi nakikialam? Ako naman ang buntis, hindi naman ikaw ah. Kaya mas alam ko kung ayos lang yung baby natin o hindi. Hindi ko kailangang magpa-OB. Gastos lang yan. Para ka namang ano eh. Ano? Sige, sabihin mo. Hindi na ba talaga matatahimik ang bahay na to? Simula nung dumating kayo rito araw-araw na lang kayo nag-aaway. Mahiya naman kayo sa akin, oh. At bakit naman ako mahihiya sa'yo? Sino ka ba? Anong sinabi mo? Huy! Emily, ano ba yung pinagsasasabi mo kay ate? Kakayamot kasi tong ate mo eh. Sabat ng sabat, hindi naman kasali sa usapan. Bastos naman pala tong babaeng to eh. Clarence, pagsabihan mo yan dahil papatulang ko yan kahit buntis yan. Sige, hindi rin kita aatrasan. O ano, halika, sabunutan tayo. Ano naman ikaw? Teka! Pwede ba? Kumalma muna kayo. Paanong kakalma yung napakagaganyang kinakasama mo? Bastos, walang modo. Baka nakakalimutan nyo sinong mas matanda rito, ha? Wala kaming nakakalimutan, no? Nakakainis ka lang talaga. At ako pa talagang nakakainis. Iyang-iya naman ako sa'yo. Pasensya ka na ate ha, hindi lang alam ni Emily ang sinasabi niya. Ako pa talaga ang walang alam dito, ha? O sige, magkampihan kayo. Pagtulungan niyo ako. Parang tanga. Ikaw ang parang tanga. Emily, tumigil ka na! Isa ka pa. Anong ginawa ko? Pareho kayo ng ate mo na nakakainis. Buti pa, matutulog na lang ako. Ayoko makita ang pagmumukha niyo. Mas ayaw kong makita yung pagmumukha mo. Uy, ate, pasensya ka na ha. Hindi naman sinasadya ni Emily yun eh. Buntis lang yun. Pabago-bago kasi yung emosyon. Sinasadya o hindi, bastos talaga yung babaeng yan. Matagal ko na yan napansin sa kanya eh. Akala ko magbabago pero wala man lang character development. Tapos ngayon akala mo kung sino samantalang nakikita na lang naman kayo dito. Alam mo Clarence, mabuti pa umalis na lang kayo rito kasi sumasakit lang ang ulo ko sa inyo eh. Saan naman kami pupunta kung aalis kami dito? Ewan ko, hindi ko na problema yon. Bahala na kayo. Total, abuso kayo. Lalo na yung kinakasama mo parang bano mag-isip. Ate naman eh, hindi mo na ba talaga mapagpapasensyahan si Emily? Kung pasensya lang, kotang-kota na ako sa inyo. Panahon na para ako naman ang intindihin nyo, no? Gusto ko lang ng tahimik at stress-free na bahay na uuwian ko pagkagaling sa trabaho. Pero hindi nangyayari yun dahil sa ingay nyo. Para kayong aso't pusa kung magbangayan. Mahiya naman kayo sa akin at sa mga kapitbahay natin.
Papadudot hiyang-hiya ako kay Ate Terry dahil siya na nga ang nagmabuting loob na patirahin kami sa bahay niya ay minasama pa ng kinakasama ko. Hindi ko alam kung dahil lamang ba yon sa buntis siya kaya siya moody o sadyang unti-unti ko nang nakikita ang tunay na ugali ni Emily. Kaya nga para wala ng gulo ay nag-decide na lamang kaming umalis sa bahay ni Ate Terry makalipas ang 1 buwan na paninirahan doon. Tumuloy kami ni Emily sa bahay ng nanay niya. Bale, nagrenta lamang din sila ng maliit na kwarto kung saan ay kasama nila doon ang 5 pang nakababatang kapatid ni Emily sa ina. Dahil nga sa pagdating namin ay para na kaming sardinas doon na nagsisiksikan sa masikip na lata. Ang hirap kumilos at ang gulo-gulo ng mga kapatid ni Emily. Kaya hindi rin ako makapagpahinga ng maayos. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot pakiramdam ko ay wala akong kakampi sa bahay ni na Emily lalo na kapag nag-aaway kami. Mabait naman ang mama niya pero pakiramdam ko ay may sinasabi itong hindi maganda sa akin kapag nakatalikod ako. Pero sa kabila ng lahat ay pilit ko silang pinakisamahan ng maayos hanggang sa nanganak na nga ang kinakasama ko. Siyempre, tinulungan ulit ako ni Ate Terry para makabayad kami sa ospital. Kaya nga malaki ang pasasalamat ko sa ate kong yon dahil maaasahan talaga siya sa oras ng kagipitan. Masasabi ko na naging maayos naman ang unang 2 buwan ng pagiging magulang namin ni Emily. Hindi na kami masyadong nag-aaway noon at ang focus na lamang ay magtrabaho. Kumayod ako ng husto at sa katunayan ay madalas na nga akong mag-overtime at mag-double shift para naman malaki ang pera na maiuwi ko lalo't huminto muna sa pagtatrabaho si Emily para alagaan ang anak namin, Papa Dudut. Ito na pala yung sahod ko, Emily. Akin na. Kompleto ba to? Oo naman. Sige ha, bilangin ko. Huh? Ito na yun? Ha? Bingi ka ba o ano? Kako, ito na yung ipinagmamalaki mong sweldo? Oo, yan na yun. Ang kaunti lang naman na ito. Sigurado ka na wala kang kinupit ha? Grabe ka naman. Naniniguro lang. Nag-expect kasi ako na malaki-laking sweldo eh. Kasi halos dun ka na tumira sa pinagtatrabahuhan mo. Pero magkano lang naman yung nadagdag? Ayos ka rin, no? Imbis na magpasalamat ka sa akin, ganyan pa mga salitaan mo. Nakakawalang gana tuloy. Hoy, wala kang karapatang mawala ng gana. Dahil paano didede itong anak mo? Paano ako makakabili ng diaper niya? Sige nga. Baka nakakalimutan mong pamilyado ka na. Tapos hihiritan mo ako ng ganyan. Wala akong nakakalimutan. Pero hindi mo ba ako kayang pasalamatan man lang sa ginagawa ko para sa pamilya natin? Eh bakit kita pasasalamatan? Eh responsibilidad mo yan. Inanakan mo ko kaya kargo mo kami ng anak natin. Lalo ngayon na hindi ako nakakapagtrabaho. Ay nako, kakainis naman eh. Namimiss ko na yung sweldo ko. Buti pa nung wala tayong anak. May sariling pera ako. Pero ngayon, wala. Eh sa liit ng sinesweldo mo eh, sakto lang sa pangangailangan ng anak natin. Naiintindihan ko naman na naiinis ka. Pero hindi ba pwedeng lawakan mo naman ang pangunawa mo? Nagsisikap naman ako eh. Nagtatrabaho ko ng mabuti para sa inyo. Mahirap lang talagang buhay ngayon. Ang sabihin mo, mahina kang dumiskarte. Eh buti pa yung ibang lalaki dyan oh. Ang gaganda ng trabaho, ang lalaki ng sweldo. Buti pa yung ibang babae, yung mga kinakasama nila, sitting pretty na lang sa bahay nila. Samantalang ako, oh, eto, losyang na. Tapos wala pang pera. Mali naman yata na ikumpara mo ako sa ibang lalaki. Pati na rin yung sarili mo. Mali na kung mali, pero hindi ko lang talaga mapigilang mainggit eh. Tsaka, pati ba naman yun, sisitahin mo pa? Eh bakit hindi mo nalang pagtuunan ng pansin yung sarili mong diskarte para naman umasenso ka, ha? Sabi ko naman sa'yo, nagsisikap ako, di ba? Eh hindi ko naman nakikita eh. Puro ka lang salita. Hindi mo lang talaga napapansin kasi inuuna mo pang mainggit sa iba. Oh, kita mo na? Pati talaga yon, sinisita mo pa. Paanong hindi kita sisitahin nakakapikon ka na? At ako pa talagang nakakapikon? Ha?
palibhasa! Wala kang alam sa nararamdaman ko! Wala ka rin pakialam! Anong klaseng kinakasama ka? Anong walang alam at pakialam? Meron kaya? Hindi ako naniniwala sa'yo! Eh di huwag kang maniwala, problema ko ba yun? Alam mo, pagod na ako. At gusto ko lang magpahinga kaya pakiusap. Manahimik ka na dyan. Wala kang karapatang magpahinga! Ano sinabi mo? Narinig mo ang sinabi ko! Huwag kang umastang bingi dyan! Ah! Lintik na buhay naman to! Oh! Pati itong kinakasama ko, lintik din! Ah! Papa Dudut, sobrang aburido ako kay Emily kaya hindi ko na nakontrol ang bibig ko na magsalita ng mga masasakit. Bagay na lalo lamang gumatong sa nagbabaga at mainit-init na naming away. Tapos ay kinantsawan pa kami ng mga kapatid niya at pinagpustahan kung sino sa amin ang kakampihan nila. Siyempre walang kumampi sa akin kaya lalo lamang akong nanliit at nakaramdam na pinagtutulungan nila ako. Noong hindi pa humuhupa ang tensyon sa pagitan namin ni Emily ay pumagitna na ang nanay niya para sawayin at awatin kami. Tumigil na ako pero kung ano-ano pa rin mga sinabi ni Emily kaya napiko na ako at nagdesisyon na lamang na umalis sa bahay nila. Bago ko pa mabigwasan ang pagmumuka ng kinakasama ko. Tapos pumunta ako sa bahay ni Ate Terry. Para kung bata na nagsumbong sa kanya kaya naman galit na galit siya. Kasi inaapi na raw pala ako doon. Gusto niya sanang sumugod kina Emily para raw sa bunutan ng kinakasama ko kesyo wala siyang pakialam kung hindi pa nagtatagal simula ng mga anak ito. Pero inawat ko na lamang si ate at pinakiusapan na pabayaan na lamang niya akong magpahinga sa bahay niya. Kinabukasan, Papa Dudut, ay doon na ako umuwi kina Emily at sermon agad ang pinaalmusal niya sa akin. Emily, ano ba? Ano ba? Inaano kita, ha? Nagtatanong lang ako sa'yo. Saan ka galing, ha? Saan ka natulog? Sagutin mo ako! Kina Ate Terry nga. Kanino ko pa sinabi na galing ako sa bahay niya, di Hindi ba? ako naniniwala sa'yo! May ibang babae ka, no? Aminin mo na! Emily naman eh. Sagutin mo na lang yung tanong ko, Clarence! Wala akong ibang babae. Saka bakit ako mambababae? Mahal na mahal ko kayo ng anak natin. Isip-isip din. Mahal daw! Ano ba kasi problema mo? Ikaw ang problema ko! Ano ba ginawa ko? Bakit ang sungit-sungit mo sa akin? Nagtanong ka pa talaga, ha? Malamang. Hindi ko maintindihan kung bakit ka nagkakaganyan eh. Hindi pa ba halata, ha? Ang ano? Na hindi na kita mahal! Anong sabi mo? Paano naman nangyari yun? Ewan ko, hindi ko alam. Basta, nagising na lang ako isang araw na nagsisisi na ako na nagpabuntis ako sa'yo. Na ayaw na kitang makasama, ganun. Imposible naman yun. Posible yun. Maniwala ka. Siguro ikaw talaga yung may iba, no? Aminin mo na. Ha? Wala ah. Bakit naman ako maghahanap ng panibagong sakit ng ulo? Sige nga. Ewan ko sa'yo. Hindi ako malanding babae, no? Pero kung sakali man na magkagusto ulit ako sa iba, iiwasan ko na yung mga kagaya mo. Aaminin ko na naging utu-utu ako nun. Kasi masyado akong nadala sa matatamis mong salita at naawa ako sa mga drama mo. Pero alam mo, narealize ko na mas gusto ko pala ng lalaking mature mag-isip at kaya akong buhayin. Hindi kagaya mo. Ayun! Lumabas din ang totoo sa bibig mo mismo. Pero wala nga sabi akong lalaki. Tsaka bakit ako ang inaakusahan mo? Eh ikaw nga yung kung kani-kaninong bahay nakitulog kagabi. Tigas din ng bunbunan mo, no? Gusto mo tawagan pa natin si Ate Terry para itanong mo sa kanya mismo na andun ako sa bahay niya natulog kagabi? Ayoko nga. Bakit ko gagawin yun eh? Malay ko bang nagsabuatan kayong magkapatid? Siyempre pagtatakpan ka niya. Ah! Para ka talagang taki! Ikaw ang parang tanga. Hindi mo ba talaga ako bibigyan ng katahimikan kahit konti lang? Manahimik ka muna kasi nakakapikon ka na eh! Ano naman kung nakakapikon ako? Ha? Oh, bakit? Anong gagawin mo sa akin? Sasaktan mo ako? Sira, hindi ako nananalit ng babae. Hindi raw. Pero sa tono mo parang papunta na dun eh. Grabe ka na sa akin, Clarence!
Sobra-sobra nagpasakit ang ginagawa mo sa akin! Ano, wala akong ginagawa sa'yo. Napaka-OA mo, ha? Ako pa talaga ang OA? Oo, sino pa ba? Saka bakit ka nag-iiyak dyan? Mamaya isipin ng pamilya mo, sinaktan kita o ano, mapasama na naman ako. Masama na naman talaga ang tingin nila sa'yo! At kasalanan mo kung bakit ganon. Buti pa, alis na muna ulit ako. Malapit na akong masiraan ng ulo sa pamamahay na to eh. Pag umalis ka, hiwalay na tayo! Bahala ka sa buhay mo! Papadudot nakipaghiwalay nga sa akin si Emily at kahit masakit sa loob ko ay hinayaan ko na siya. Ang bigat din naman niya sa kalooban na kasama kasi. Tipong hindi na niya ako nirespeto at hindi niya rin na-appreciate ang mga efforts na ibinibigay ko para sa kanya. Bukod doon ay pinagbintangan niya pa akong may ibang babae samantalang siya nga yung nanlalalaki. 2 araw pagkatapos kong umalis sa bahay nila. Maging si Ate Terry ay hindi rin makapaniwala sa kinahandungan ng aming relasyon. Pero isa lang ang nasabi niya. Confirm daw na malandi ang dati kong kinakasama. Wala na naman akong pakialam kay Emily. Ang habol ko lang ay ang anak ko na nakikita ko ng 1 beses sa loob ng 1 linggo. Nag-focus na lamang ako sa pagtatrabaho at pagpapaunlad sa aking sarili para masustentuhan ko ang aking anak at mabigyan siya ng maayos na kinabukasan. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko, Papa Dudut. Maraming salamat po sakaling mapili niyong i-ere sa programa ninyong Barangay Love Stories. More power po sa inyong programa at sa inyong istasyon. Ang inyong forever, kapuso at kabarangay, Clarence. Kwentuhan naman tayo dito sa comment section.